Well, anyway, nagkaroon nga pala po ng petition na ang ating Tatay Digong para sa kanyang provisional release. No? Hindi po binanggit yung bansa kung saan siya po pwedeng magkaroon ng provisional release, pero hindi po yan sa Pilipinas. Yan po sisiguraduhin ko kasi hindi na po tayo miyembro ng ICC. Pangalawa, yung mga grounds naman po ay malinaw. No? Hindi na po flight risk ang Tatay Digong. Dahil kung flight risk naman siya, anong gagawin niya? 80 anos na yan. Kung paragraph 2 naman sa introduction, may kita natin, inter partes discussion on interim release commenced between counsel and the chief prosecutor himself immediately after the initial appearance. Okay, so kung makita po natin, nag-usap na pala mismo si Attorney Kaufman at yung chief prosecutor right after, immediately after daw nung initial appearance. Yung initial appearance yung O, di ba mga karyason, meron pong mga redacted dyan ha. Magre-react lang ako. Ibig sabihin, ayun, in-explain na. Ibig sabihin, yun. Yung meron na secret in behind. Okay, naintindihan po ninyo, no? Pag hindi po ninyo naintindihan, intindihin nyo lang. Kaya madali lang naman intindihin yung redacted. Ibig sabihin, may tinanggal silang mga bagay-bagay dyan na hindi mo na pwedeng ipaalam sa mga madlang people. Dahil lang mga madlang people minsan, katulad ni Cristina Conti, parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang bumbunan. ano po yung Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin yung mga ka-reaction. Mantagin po ninyo, talagang lalaya na po ang Pangulong Duterte. Yan talagang minamalas na po ang mga kalaban natin. Una, yung impeachment ni VP Sara Duterte, wala na po yan, tapos na. Pag-uusapan po natin yan, bakit natapos? Pangalawa, ang Pangulong Duterte lalaya pero magbabakasyon muna sa ibang bansa. Yun. Sa ibang bansa. Antagin mo, 80 years old, nag-abroad pa. Nahirapan ka ba talaga, Pangulong Duterte, sa buhay mo? Hindi, joke lang po yun, Pangulong Duterte, I love you very much, mama, chup-chup. Ito po mga ka-reaction, unahin po natin mga ka-reaction ha. Excuse me po, unahin po natin kung ano sinabi ni yung attorney, yung nag-attorney sa ICC. Ito. Ayan o. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig, Attorney Cristina Conti. Conti ka talaga. O yan o. Anong po sabi dyan na nag-post? Yari tayo dyan, ate. Sinabay pa nila sa araw ng kalayaan ng Pinas. Hindi kontra ang prosecution sa hiling ni dating Pangulong Duterte na interim release. Pag uwi yan, bubugso na naman. Ang daming, bubugso na naman. Pag uwi yan, bubugso na naman damdamin ng mga tunay na makabansa. Mag-cry-cry na naman, Unipink. Ayan po. Para daw binuhusan ng malamig na tubig si Attorney Cristina Conti. Si Attorney Cristina Conti. Oh. Talaga po bang makakauwi? Oo, bakit? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Simulan natin kay Attorney Harry Roque. Ito po mga kareaksyon ha. Si Attorney Harry Roque. Siyempre, nandun siya sa dahig. Kailangan, ang pakinggan po natin yung nandun sa dahig. Ayan pakinggan po natin. Ang ating Tatay Digong para sa kanyang gamit ang word na forthwith. Hindi mo naman maintindihan na ang forthwith naman, nakasalalay yan kung kailan naman to conduct official business. Hindi guys sa Amerika na at all times, ang Senado ay merong quorum. More than half ang mga nakaupo. Kaya po pwedeng mag-function ng Senado miski natapos na yung termino ng ilan sa kanila. At hindi naman yan po ang kaso dito sa Pilipinas. Well, anyway, nagkaroon nga pala po ng petition na ang ating Tatay Digong para sa kanyang provisional release. No? Hindi po binanggit yung bansa kung saan siya po pwedeng magkaroon ng provisional release, pero hindi po yan sa Pilipinas. Yan po sisiguraduhin ko kasi hindi na po tayo miyembro ng ICC. Pangalawa, yung mga grounds naman po ay malinaw, no? Hindi na po flight risk ang Tatay Digong. Dahil kung flight risk naman siya, anong gagawin niya? 80 anos na yan. No? Pangalawa, wala naman siya sa posisyon na gumawa na kahit anumang krimen. Ang sabi nung isang Anteclair sa Malacanang, pag-amin daw yan. Hindi po, requirement lang yan ng Rome Statute mismo na sabihin na walang kakayahan ng gumawa ng kahit anong krimen ang isang humihingi ng provisional release
habang siya ay nasa provisional release. At pangatlo, siyempre, kauna-unahang pagkakataon po na merong linilitis ang ICC na 80 anyos. At sa tingin ko, kung itong provisional release ay mapagbibigyan, ito ay sa dahilan na siya ay 80 anyos. Meron nga pala pong UN resolution na nagsasabi na mga 80 anyos ay hindi na dapat kinukulong. No? At hindi ko po yan nabasa sa motion ni Kaufman, pero I'm sure dapat yan ipagbigay alam o ipaalala sa ICC na merong UN declaration na yung mga 80 anyos ay hindi na dapat kinukulong. Dahil siyempre, applicable yan kay Tatay Digong dahil siya po ay 80 anyos na. Okay? So bukas po yung mga taga-Europa, mga taga-Hague, tayo po ay magdidiwang ng Araw ng Kalayaan para kay Tatay Digong. Siyempre po, ito ay pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas at dahil marami sa inyo ay may trabaho, hindi natin nagawa yan sa June 12 mismo. No? Pero hindi lang po ito Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ayan, mga kareaksyon malinaw po na meron na pong nangyayaring usapan sa pagitan po ng prosecution at sa pagitan po ng defense, defense. Kaya mga kareaksyon, kailangan pa rin natin liwanagin ang sinabi ni Atty. Harry Roque na yan. Meron na daw bansa pero hindi sa Pilipinas. Baka naman sa Malaysia. Baka naman inaayos na ni BP Sara yung kanyang tutuluyan sa Malaysia kasi mali sila. Ito po mga kareaksyon pakinggan po natin to. Yan ito. Preliminary matters po muna tayo. So of course, this is a document submitted by the defense, specifically by Attorney Kaufman dun sa pre-trial chamber po nila pinadala. So kung gusto nyo po makita or makakuha ng copy nito, punta lang po kayo sa ICC website. Ito po mga kareaksyon, i-explain na po ni Attorney Neil Abayon ano ba yung interim release, kung ang Pangulong Duterte ba ay talagang makakawala na, makakalaya sa pamamagitan ng interim release at saan siya maninirahang bansa at talaga bang meron na bang nangyayaring usapin o usapan sa likod ng kamera. Alright, mamaya po tatawagan natin ang Pangulong Duterte mamaya. Siya po mismo tatawagan natin. Ito, pakinggan muna natin si Atty. Neil Abayon. Neil Abayon po yan, okay. Search nyo lang po doon yung pangalan ni FPRRD, type nyo lang po yung Duterte, tapos tingnan nyo po sa court records, yung pinaka-latest po, pwede nyo po i-download to mismo, yung itong binabasa kong document. Pero wala po itong mga highlights ko. These highlights are my personal highlights po, okay? So anyway, i-verify lang po muna natin na legitimate to. So of course, you can see here, International Criminal Court, and then dated June 12, 2025. So sinakto po talaga to nila Attorney Kaufman sa Independence Day nung pag-file. And then of course, it is addressed to the 3 judges po, sila Presiding Judge Motok, Judge Alapina Gansu, and then si Judge Liera. Okay? Yung interesting po dito na makikita natin sa title nung pleading po na to is yung term na public redacted version of the urgent request for interim release. Pag sinabing redacted po, merong sikreto yan. Merong sikretong nangyayari sa likod ng usapin. Tuloy po natin, dire-diretso po ito mga kareaksyon ipapaliwanag po ni Atty. Neil. Basta stay put lang po kayo, wag muna kayo magre-react sa comment section. Bahala kayo, mag-react na kayo. Ito na po. 12 June 2025. So ibig sabihin po ng public redacted version, ito po yung version na binigay nila sa public kung saan meron silang mga tinanggal na mga certain words due to confidential purposes. So kung makita po ninyo, with confidential annexes A, B, and C, ex parte defense and prosecution only. Okay? And of course, yung source po nito is the defense for Mr. Rodrigo Roa Duterte kasi si Attorney Kaufman nga po yung nag-file nito and dated June 12, 2025. Okay? So again, ulitin ko lang po, this is a public redacted version, meaning merong mga secret sila na sila lang yung nakakaalam, yung mga parties to the case, yung prosecutor, yung defense, at yung judges. Okay, ngayon punta na po tayo sa substance ng discussion or ng petition po nila FPRRD.
So yung introduction po dito nila Attorney Kaufman, of course, kailangan nila dyan ipakita sa court kung ano ba yung layunin ng petition. So dito sinabi talaga ni Attorney Kaufman, Mr. Rodrigo Roa Duterte respectfully requests in accordance with Article 60, Paragraph 2 of the Rome Statute na magka-interim release siya to redacted. Okay, so ito pong redacted na to, most likely ito yung target na bansa or na state member po ng Rome Statute kung saan plano nila ma-interim release or mapunta si FPRRD. Okay? And then yan, the government of, again, redacted has expressed to the defense its advance and principled agreement to receive. So kung makikita po natin, meron na talagang bansa na nagpakita ng interest na aanuhin nila, tatanggapin nila si FPRRD once ma-interim release po siya. Okay? So receive Mr. Duterte on its territory for the term of his interim release and will act in accordance with its domestic law. So itong will act in accordance with its domestic law, ibig sabihin susundin po ng receiving state yung batas nila dun sa bansa po nila in relation sa pag-release ni FPRRD, which of course carries the responsibility also kay FPRRD na sundin din yung batas nung bansang yon na tatanggap sa kanya. Okay? So in accordance with its domestic law to implement such conditions as deemed appropriate by the pre-trial chamber 1. This paragraph here, ito pong paragraph 1, shows the good faith na may talaga willingness to comply with the conditions, not only si FPRRD but also the receiving state po na tatanggap sa kanya. Okay? Tapos ito pong paragraph 2 naman sa introduction, makikita natin inter partes discussion on interim release commenced between counsel and the chief prosecutor himself immediately after the initial appearance. Okay? So kung makita po natin, nag-usap na pala mismo si Attorney Kaufman at yung chief prosecutor immediately after daw nung initial appearance. Yung initial appearance yung O, di ba mga kareaksyon, meron pong mga redacted dyan ha. Magre-react lang ako. Ibig sabihin, ayun, in-explain na. Ibig sabihin, yun. Yung meron na secret in behind. Okay, naintindihan po ninyo, no? Pag hindi po ninyo naintindihan, intindihin nyo lang. Di, madali lang naman intindihin yung redacted. Ibig sabihin, may tinanggal silang mga bagay-bagay dyan na hindi mo na pwedeng ipaalam sa mga madlang people. Dahil ang mga madlang people minsan, katulad ni Cristina Conti, parang binuhusan na malamig na tubig ang kanyang bumbunan. yung pinakaunang hearing kung saan si Attorney Medialdea pa nga po yung lawyer no ni FPRRD. And the meaning itong inter partes discussion, inter partes, is between the parties, between themselves po. So between the counsel and the chief prosecutor. Nag-usap na po pala sila ng interim release. Matagal ng panahon. Ang tagal na po yung initial appearance, diba, ni FPRRD. Okay, so anyway, ngayon punta na po tayo sa number 3. Ito pong number 3 yung medyo maganda po to yung nangyari dito kasi kung makikita po ninyo, since then and since the chief prosecutor's leave of absence, alam naman po natin, di ba, yung chief prosecutor is undergoing investigation for misconduct. So, since nung nag-initial appearance and then since nung nag-leave din po si Prosecutor Can, the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release to ganyan-ganyan state party on the understanding that the terms and conditions set out in Annex A to this filing would be met. Okay? So, ulitin ko lang po since the time po nung initial appearance, itong nag-usap sila, and since the time na yung chief prosecutor nag-leave of absence because of the investigation for misconduct, yung prosecution, the office of the prosecution itself has confirmed its non-opposition pa rin. Okay? In short, hindi na po mag-o-oppose talaga yung prosecution dito sa petition na to. Yan yung maganda dito po sa paragraph 3 so far. And number 4 naman po, nakalagay din dyan, prosecution also accepts that the risk factors enumerated in Article 58(1)(b) may be neutralized with adequate safeguards. So ito po kasing Article 58(1)(b), ito yung provision ng Rome Statute kung saan nagsiset po ng standards or ng guidelines kung paano mag-grant yung interim release. So ipakita ko po sa inyo ng mabilisan. So Article 58(1)(b). So yan, the arrest of the person appears necessary. So in order for a person to be granted interim release sa isang ICC case po, dapat po hindi necessary yung pag-aresto sa tao to ensure his appearance. In short, dapat hindi siya flight risk. And then, dapat din po yung accused does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings. Ibig sabihin po nito, hindi siya makikialam, hindi niya i-intimidate yung witnesses, hindi niya po itatamper yung mga evidence kung interim release siya. And then ito number 3, where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of that crime. Ito po kung merong krimen na ginagawa currently pa rin yung akusado, dapat hindi niya ituloy paggawa yun assuming na makalaya po siya. So yun yung Article 58(1)(b) po.
So dito po sa petition proper nila Attorney Kaufman, yung prosecution already accepted that the risks factors enumerated dun sa 581B, yung kakadiscuss ko lang po, may be neutralized po with adequate safeguards. So as long as may conditions set, which is yun nga yung nasa Annex A, tapos let's say yung ICC chamber din po later on mag-set pa ng further conditions na kailangan sundin ni FPRRD, yung prosecution is of the position na as long as may ganong sufficient conditions, it will be adequate safeguards po to comply with Article 581B. Okay? And then, number 5 po, sabi nila Attorney Kaufman dyan, Mr. Duterte is not a flight risk, custody is not necessary to ensure his appearance, and good reason to believe that Mr. Duterte would not embarrass his hosts. So ito po lahat mga preliminary matters pa lang naman po to, introductory discussion pa lang, kaya hindi pa ganun ka-detailed yung sinasabi po ni Attorney Kaufman dito. And then lastly po, paragraph 6, given the nature of this request which concerns the pretrial liberty of an individual of advanced age and redacted. Ito tingin ko itong redacted dito since related sa advanced age, baka may mga health conditions din po talaga si FPRRD na ayaw lang nila ipapublic. Okay, so the defense submits that good cause is shown to reducing the time limit for a response order, for a response under court regulation, so on and so forth. So basically itong number 6, ang point po nito, para paikliin po yung period kung saan mag-undergo, let's say, ng clarificatory questions yung court or sumagot pa yung prosecutor. In short, dapat daw may sense of urgency na ma-actionan po yung petition na to. Ito yung purpose nitong number 6, okay? Ngayon punta na po tayo sa substance, talaga yung discussion proper na may explanation kung paano talaga dinefend or inargue to nila Attorney Kaufman with legal basis po. So, unang-una po dyan, in-explain nila Attorney Kaufman yung history nung case ni FPRRD. So, ito po, February 10, prosecution, submit. Ito po, alam naman na natin eh. So, if you want to read this para po to save time sa video na to, you can again download a copy of this ICC website. Tapos, basahin nyo na po isa-isa. Pero this one, medyo alam na po to ng taong bayan kasi ito po yung pag-arrest kay FPRRD nung pag-uwi po niya from Hong Kong eh. So, yung hindi pa po talaga natin alam or yung bago po sa ating lahat is ito po, yan. On June 9, 2025, in the context of meetings with the defense, a privilege for which it is extremely grateful, representatives of the government of blank, again, secret pa yung government, communicated its principled agreement to receive Mr. Duterte on its territory for the term of his interim release. So, June 9, 2025 po, nag-uusap na yung si Attorney Kaufman and then yung bansa po na mag-re-receive kay FPRRD. And then sabi rin po dito nung receiving state, to this end, the receiving state po to has indicated to the defense that if invited by the pretrial chamber to make its observations, it would do so promptly. So ibig sabihin po nitong last sentence na to, let's say si FPRRD was already released in their custody, tapos kung kailanganin po nung ICC pretrial chamber na may representative from the receiving state na magbigay ng observations niya regarding the yung mga pinagagawa po ni FPRRD dun sa bansa nila during the interim release, is willing naman daw yung receiving state na gawin yun. So kung makikita po natin, there is really a showing of willingness and good faith po talaga sa receiving state to not only receive FPRRD but to also comply with court orders of the ICC court in relation to sa pag-take nila ng custody po kay FPRRD. Ang galing no po, ang galing. Meron na po talagang interesado para sa interim release po ni PRRD. At alam po ba ninyo, kapag napunta po si PRRD dyan sa bansa na yan, mga ka-reaction na mangyayari po dyan, ang bansa na yan, magiging tourist spot. Mantagin mo yan, ang daming tao pong pupunta dyan sa bansa na yan para pumasyal kay PRRD. Papasyal kasi makikita na siya eh. Nasa labas na siya, makikita na. May interview na siya. Mga ka-reaction, napakaganda po niyan. Napakagandang masasabi nating development. Napakalalim po. Development, napakaganda pong development yan. Kaya naman si Attorney Conti, para daw binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang ulo dahil daw yung mga prosecutor hindi na sila nagreklamo. Galing po, ang galing ng mga na yan. Sana matuloy, sana makalaya na rin ng Pangulong Duterte dahil love na love natin siya. Gusto na rin natin siya magkaroon ng retirement na may enjoy niya yung buhay niya. Hindi siya gaano binabantayan ng 4 na sulok ng 1 kwarto, di ba? O ito naman, doon naman pag-usapan naman po natin doon sa ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin ngayon from the Netherlands si former Duterte spokesperson Harry Roque. Magandang gabi from Manila, Attorney Roque.
Magandang gabi, Purina. Magandang gabi, Pilipinas. I'm in Luxembourg ngayon po, not in the Netherlands. Oh, I see. Luxembourg. Okay. So, kung ang the Netherlands po ang pag-uusapan, ito nga po, meron pong tumatabla po dito sa inyong mga pahayag. Ano po? So, para lang klaro, ano po ang inyong depensa dito sa sinasabing denied na po ang inyong application dyan sa the Netherlands? Well, kung denied na po, bakit nasa Europa pa ako, no? Eh di siyempre, dapat na-deport na ako, una. Pangalawa, gaya na aking sinabi, nabigyan na po ako ng W card, which is a residence card, especially for asylum seekers, habang wala pang desisyon. At pangatlo po, ay hindi po totoo na ako po ay kumuha ng visa galing sa Germany. So yan po talaga ay patunay na fake news itong Dutchman na ito. At ito po ay strike 3 na nga po siya dahil paulit-ulit niyang ginagawa ito. Hindi ko po alam na ako ano ang makikita niya sa pagkakalat na fake news na na-deny na aking asylum bid. No? Pero alam niyo po, ang katotohanan, walang kahit sino makakaalam sa status ng aking application kung hindi ang gobyerno ng Netherlands at ako po dahil highly confidential po ang mga proceedings ng asylum. I see. So I guess only time will tell kung ano po talaga, how things will unfold. Dahil sabi nga po ninyo, wala namang pwedeng pagkunan ng impormasyon. Meron na po ba kayong hinala kung ano po ang maaaring motibo nito pong tumatabla po sa inyo? Well, tingin ko po nagpapapansin lang pero habang siya ay nagpapapansin at puro palpak ang kanyang mga inuulit, ay nakikilala siya na fake news purveyor. Nakadalaw na po ba kayo, Attorney Roque, ulit kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Tanging mga pamilya pa lang po nakakadalaw pero nandun naman po kami kada hapon para mag-ulat dun sa mga nakakapasok. At ngayon po, ang makakapasok mamayang alas 2:30 ay si Ma'am Hanelet. No? Siya ay mag-uulat ng alas 4 ng hapon. I see. Okay, so I'm sure sinusubaybayan din po ninyo ang impeachment saga sa Senado at Kamara. Ano pong inyong opinion sa naging aksyon ng mga senador na ibalik sa House of Representatives ang reklamo laban kay VP Sara? Well, nakasaad po sa ating saligang batas that the Senate, kapag sila po ay umupo na bilang impeachment court, lahat po ng decision nila, sila po yung sole judge sa impeachment proceedings. No? Kapag sinabing sole judge po, wala nang po pwede maghimasok sa decision nila kapag sila ay nagdesisyon bilang isang impeachment court. At dahil yan po ay desisyon na ng impeachment court na ibalik sa Kamara de Representante, kapag hindi po yan natupad ng Kamara, patay na po ang impeachment dahil talagang ang pagdating naman po ng 20th Congress, ang issue pa dyan is number 1, merong order na in-issue ang 19th Congress. Ang issue dyan is dapat bang masunod? Dahil kapag hindi dapat masunod, ibig sabihin, baliwala na talaga yung impeachment dahil hindi na po pwede ipagpatuloy yung order ng 19th Congress sa 20th Congress. Ibig sabihin, dismiss na talaga yan sa 20th Congress. Pero kapag sumunod naman ng Kamara de Representante, may pag-asa pang buhay. Dahil kapag sila ay sumunod, kinakailangan sumagot ang Senado, no? Dahil yung hinihingi ng Senado ay yung pahiwatig na handa silang maglitis. Kasi nga naman, yung mga prosecutors sa tatayo, yung mga public prosecutors, mga kongresista, bago na magiging composition yan. So nasa kamayan ng Kamara, kung hindi sila tutugon sa pinag-utos ng Senado, patay na talaga ang impeachment complaint. What is your legal opinion, sir, on the interim release application ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula po sa kulong dyan po sa ICC? Well, sa totoo lang po, wala pang binibigyan ng provisional release ang ICC na akusado ng war crimes. No? Pero si dating Presidente Duterte po ang kauna-unahang 80-year-old na dinilitis ngayon sa hukuman. So sa tingin ko, ang magde-decide kung yan ay mag-grant o hindi, ay yung kanyang edad at saka yung kanyang issue sa kanyang kalusugan. Ayun, okay. So maraming salamat po sa inyong panahon, former presidential spokesperson. So, ang Hindi lang 3, kundi 6 na senatorial bets ng PDP laban ang nanalo noong midterm elections. Yan ang paniwala ni VP Sara sa kanyang talumpati sa Independence Day event sa Kuala Lumpur. Sinabi ng bise na nanalo rin sina JV Hinlo, Jamie Bondoc at Richard Mata. Ang kanya umanong pruweba ang mataas na overseas votes na nakuha ng 3. Hindi, nagkaroon po talaga ng dayaan mga kareaksyon. Nagkaroon po ng dayaan yan. Bakit nagamit yan? Hindi, gusto mo yan. Ayoko, gusto ko nga may Hello, magandang araw po sa inyong lahat.
narito na naman ang inyong lakwatserong spokes, this time sa Luxembourg. No? Ilang oras lang po kami dito, babalik kami, susubukan naming abutan yung ulat ni Ma'am Hanilet dun sa kanyang bisita ngayong araw. Papasok po si Ma'am Hanilet ng mga around 2:30 at lalabas siya ng mga around 4. Dito po, i-explain po dito ni Atty. Harry Roque kung paano yung impeachment ay wala na. Wala na, kailangan ng ano yun, kailangan ng rest in peace. Pero ano pong pag-usapan natin ngayon? Well, nagdesisyon po ang Kamara na huwag tanggapin muli yung impeachment complaint na ipinabalik ng Senado sa kanila. Ano pong ibig sabihin nito? Abay, ang tingin ko po, ibig sabihin nito, patay ng impeachment. Bakit po? Well, unang-una, para mabuhay po yung impeachment na yan, kinakailangan sumunod ang Kamara dun sa sinabi ng mga senador sa 19th Congress. At ang pag-uutos ng impeachment court na gaya na aking sinabi nung nakaraan kong vlog, kapag ang desisyon na ginawa ng impeachment court, walang kahit sinong mga po pwedeng maghimasok. So sa tingin ko, pati Korte Suprema ay hindi po pwedeng maghimasok sa ganyang desisyon. No? So kinakailangan talaga masunod yan. At nakikita naman natin na yung mga retiradong mga maestrado ay agree with my observation na bagamat ito ay hindi nakasaad sa saligang batas, hindi rin siya prohibited sa saligang batas. Ang umiiral ay yung provision sa saligang batas na talagang sole judge ng impeachment proceedings ang ating Senado. So sa akin, pag hindi sumunod ng Kamara Representante at hindi niya tinanggap yung impeachment complaint at hindi siya nagpahiwatig na handa silang ilitis na ang kaso pagdating ng 20th Congress, patay na po ang impeachment complaint. Pero bukod po doon, meron talaga mga issue, no? Tatanggapin at susunod ang Kamara de Representante at nagpahiwatig sila na handa sila magpatuloy, no, ng impeachment. Ano naman ang aaktuhan ng 20th Congress? Kasi normally, ang 20th Congress, pwede silang umupo muli as an impeachment court, pero kinakailangan mag-convene sila as an impeachment court under the 20th Congress. Dahil nga po, iba na yung komposisyon ng 20th Congress doon sa 19th Congress. So, unang-una, kapag hindi sila sumunod na ipahiwatig at tanggapin nga yung impeachment, no, patay na siya. Pangalawa, pag sumunod naman ang Kongreso, may issue pa rin, kung buhay pa rin yan, dahil nga, ang issue is, pwede bang umupo bilang judges ang senador sa 20th Congress sa isang impeachment complaint na inihain doon sa 19th Congress. So, dyan pa rin lalabas yung issue kung pwede bang mag-carry over. Now, again, no, whether or not yung desisyon ng Senado, if oo or hindi, ay pwedeng mag-review ang Korte Suprema, nakasalalay po yan kung yung desisyon nila ay gagawin bilang isang impeachment court o hindi. Kapag ginawa yan bilang isang impeachment court at nag-decision sila na walang jurisdiction ng 20th Congress, sa tingin ko po mahihirapan ng Korte Suprema na maghimasok. Kasi sole judge nga po ang ang Senado pagdating sa impeachment trials, no. Now, ang pagkakaiba nga po no ng desisyon ng Francisco kung saan naghimasok ang Korte Suprema ay dahil ang kinuwestiyon namin doon sa kaso ng Francisco ay hindi naman po ang aksyon ng impeachment court. Ang kinuwestiyon namin ay yung aksyon lamang ng mga prosecutors ng Korte Suprema na that is barred kasi pinagbabawal ang multiple filing of impeachment complaints within 1 year. Now, so una, kapag hindi sumunod ng Kamara de Representante sa sinabi ng 19th Congress na Senado, patay siya. Pag sumunod sila, may issue pa rin. Pwede bang aktuhan ng 20th Congress ang isang impeachment complaint na hinain ng 19th Congress? So, yan po talaga yung issue na dapat ma-review. Pero nga, yun nga kapag ang impeachment court ay nag-decide na wala silang jurisdiction o meron mang silang jurisdiction, hindi po pwedeng makwestiyon na po yan dahil sole judge sila. Pero kapag ang Senado ay nagdesisyon bilang isang Senado, kung dapat ba sila mag-convene pa sa an impeachment court, kasi po pwede naman na yung decision to convene as an impeachment court will be voted upon by the Senate, then yung decision ng Senado po pwedeng reviewin dahil nga po dun sa provision sa saligang batas na lahat ng akto ng mga ahensya ng gobyerno ay po pwedeng mapawalang bisa kung ito ay labag or sumusobra sa jurisdiksyon ng ahensyang yan. Yung po malinaw po ako yung decision whether not to convert into an impeachment court sa 20th Congress, yun ang po pwedeng ma-review ng Korte Suprema. Wala na. Huwag na natin ipapareview sa Korte Suprema yan, tapos na eh. Pag tapos na, tapos na.
Pero pag sila ay nag-transform na as an impeachment court at hindi na napigilan ito ng Korte Suprema, sa tingin ko, hindi na po pwede maghimasok ang Korte Suprema. So, ang tingin ko po, by and large, yung hindi pagtanggap ng Kamara de Representante ay pabor kay Vice President. Talagang pabor. Kasi yung mga kondisyon na sinet ng Senado ay mga kondisyon para nga makapagpatuloy ang paglilitis. At kapag hindi sila sumunod, dedo na, no? Finito. Wala na, pinito. Now, tingin ko ang intention din talaga ng mga senador, kaya sila binalik yan, para magkaroon ng pagkakataon ang ehekutibo, ang presidente na pag-isipan kung talagang gusto nilang ituloy itong laban nito. Ang mensahe po ay malinaw, no? Madudurog ang ehekutibo si Marcos Jr. kung itutuloy itong impeachment trial neto. Unang-una, 18 ang bumoto para ibalik ito sa Kamara de Representante. Malinaw na sinyales na sa 19th Congress, wala talagang numero ang Malacanang. Now, meron bang numero sa 20th Congress? Well, sa tingin ko nga, dahil ni isang PFP, wala namang napanalo ang administrasyon, lalong walang numero sa 20th Congress. At siyempre, alam mo naman, bukod sa pera at bukod sa kasikatan, alam naman ng mga senador ang pulso ng bayan. At tingin ko, malinaw na malinaw sa kanila na wala na talagang suporta ang impeachment. At kung sila magpapatuloy, parang mangyayari sa kanila ay nangyari sa 19th Congress sa ilalim ng Tambalus Laws. Ito yung hindi pinaniniwalaan at hindi pinaka-approve na ahensya ng gobyerno. So, ang aking fearless forecast, gagawa rin ng paraan ng mga senador na wag na ituloy. At kasama yan sa kanilang katungkulan. Alam naman natin na itong impeachment ay isang political exercise, no? So, yung whether or not to continue with it, whether or not kung magpapatuloy ang trial na yan, ay decision din ng mga senador kasi sila ay policy makers. At kung sa tingin nila na masama ang patuloy na pagkakahati-ate sa pamamagitan ng impeachment trial na yan, dapat respetuhin natin yan. Dahil kaya nga ibinigay ang katungkulan para maging sole judge sa lahat ng impeachment complaints ang Senado ay dahil sila magdidesisyon hindi lang sang-ayon sa batas, kundi sang-ayon sa anong pinakamabuti sa interes ng bayan. Huwag natin kakalimutan yan. No? First and foremost, ang ating senador ay policy makers. So yung decision nila whether not to continue with the trial, ang tingin ko, ay kasama sa kanilang katungkulan na itaguyod kung yung pulisiya na sa tingin nila ay nakakabuti para sa bayan. Tama. Now, ano naman ang masasabi ko doon sa mga umiiyak na kasi kwanto, nagkaroon ng paglabag sa saligang batas, sa pagre-remand. Well, magdemanda kayo. Tignan natin. Ayaw niyong maniwala dun sa aking paninindigan na ang desisyon ng impeachment court ay hindi dapat reviewin ng kahit sino dahil sila ay sole judge. So kung kayo ay hindi sang-ayon, matagal pa naman ang pagbubukas ng 20th Congress. Sa July pa yan. Magdemanda kayo kaysa ngawa kayo ng gawa. Tama. Yung mga antivirus dyan na nagpapapansin dahil ambisyon maging presidente, magdemanda ka nang makita ng lahat na talagang ang dapat maging presidente, alam ang batas. Tama. Kaya nagdemanda, tingin ko, sesem lang ang mukha mo. Dahil i-dismiss lang yan ng Korte Suprema. So go ahead, mag-file ka ng maintindihan ng bayan na kinakailangan naman, bagbat hindi requirement na abogadong presidente, kinakailangan naman alam ang batas. At yung asta ay talaga nagpapakita na hindi mo alam ang batas. Tama. Mantakin mo, sinasabi mo na kinakailangan mag-proceed ang trial kaagad dahil kinagagamit ang word na forthwith. Hindi mo naman maintindihan na ang forthwith naman, nakasalalay yan kung kailan naman sinumite ng Kamara de Representante yung kanilang impeachment complaint sa Senado. Kung wala na talagang oras at patapos na ang Kongreso, paano naman sila magpapatuloy? Wala nang oras. At yun nga po bagamat may desisyon ang sinabi na ang Senate ay isang continuing body dahil 12 senador ay palaging nakaupo dyan every 3 years, ang katunayan, yung 12 yon inutil kapag hindi pa nanunumpa yung pangalawang 12. Bakit? Kasi wala silang quorum to conduct official business. Hindi gaya sa Amerika na at all times ang Senado ay merong quorum. Tama. More than half ang mga nakaupo. Kaya po pwedeng mag-function ng Senado miski natapos na yung termino ng ilan sa kanila. At hindi naman yan po ang kaso dito sa Pilipinas. Well, anyway, nagkaroon nga pala po ng petition na ang ating Tatay Digong para sa kanyang provisional release. Yun, narinig na po natin yun. Ibig sabihin, mga kareaksyon, una, ang Pangulong Duterte ilalaya na. Pangalawa, si VP Sara, yung kanyang impeachment, ay nandun na po sa basurahan ng Kongreso. Marami kasing basura dyan sa Kongreso. Pangalawa,
Ang Pangulong Duterte, lalaya na, period. Oh. Syukran, God bless you. Tatawagan ko muna ang Pangulong Duterte. Hello, Tatay Diggs. Excited na ako, Tatay Diggs. Matagal-tagal na rin kitang hindi nakikita, Tatay Diggs. Oo. Paano yan? Saan ba yan? Saan ka papadala? Saan ba yan? Okay. Secret? Wag ko muna sasabihin, oh. Sa Malaysia daw po, ayaw niyang pasabi. Mga kareaksyon, ito po si Tatay Diggs at hindi ko po siya tinawagan. Joke lang yun. Syukran, God bless you all. Duterte! 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 Duterte!